Kamusta ka, Miss Meltem? Nakita ko siyang naka-bathrobe sa bahay ni Mr. Bora. What bathrobe? What do you mean naka-bathrobe lang siya? Come on, gusto mo pa bang malaman kung anong itsura ng bathrobe? Importante pa ba yun? Okay, literal na bathrobe yung tinutukoy ko, yung sinusuot mo after mo mag-shower. Yung tinatali mo sa harapan. Yung sinusuot mo without anything underneath. Ano ba yung sinasabi mo? Masyado raw siyang pinawisan. Kaya siya naki-shower doon and she even told me that it's fine. Walang modo. Kakarating lang niya. It's only her second date tapos naki-shower na siya agad. Miss Dugce, ibahin mo ang babaeng to. Masama siya. Hindi siya kagaya ni Fulia. Na-figure out agad natin ang gusto niya kaya madali natin siyang napaalis. But I'm telling you, iba tong si Meltem. Isa siyang spy. Ada, please, she's not a spy. Don't exaggerate. Ay, makikita mo rin. Sinasabi ko sa'yo she's a spy. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. You'll see, fully equipped ang babaeng yon, handang makipaglaban sa atin. Kaya sigurado, mahihirapan tayong paalisin ang isang yun. Mapapagod tayo pero di tayo susuko. No! Walang susuko. Walang aatras. Kahit ano pa maging consequence? Of course. Okay, sige! Oo naman. Alright, yes! Yes! Okay, let's go. Miss Dugce. What? Tingin mo kaya Ano? na silang dalawa, baka meron na kayang ano? Ano nga? Say it. Alam mo na. Na sina Bora at Meltem. Ah! Yan ba? Huwag mong gawin yan sa kamay mo, Miss Dugce. Mas lalo ko lang kasing nai-imagine yung ginawa nila eh. Huwag ka na mag-invite ng negative vibes. Dapat nating alamin kung anong nangyayari. Pero paano naman? Ngayon natin alamin. Pumasok na tayo. Okay, come on. Let's go. Come on. Go on. Okay, saan pala tayo pupunta? Saan tayo pupunta? I really thought about this. Pwede tayo mag-beach tapos maglakad-lakad. Siyempre, after noon, magugutom tayo so we can eat somewhere. Oh, sure. Alam mo, ang ganda ng pagkakasabi mo lang sure. Ulitin mo nga. Sure. Sure? Sure. Sure? Sure. Kapag lagi Sure. mo itong sasabihin sa akin, lagi rin tayong lalabas. Hoy, Ebren! Ano ka ba? Pwede ba ako sumama? Saan naman? Saan ba kayo pupunta? Napunta kami sa beach. Yeah, sure. No, hindi pwede. Kakasabi mo lang ng short tapos ginaya ka rin niya. Yung pagkakasabi mo nun, ang ganda. Pero yung pagkakasabi niya, it's so horrible. Baka naman may problema siya. Masa na yun? Pumasok ba siya sa engine na parang pusa? Sige na, isama niyo na ako, please. Ang lungkot ko kasi. Tapos nag-iisa pa. Ali, pasamahin mo na siya. Malulungkot din ako pag di siya sumama. Kaya sige na. Okay. Sakay na. Hindi ko na ma-adjust yung seat ko, ha? Mas sanay ako mag-drive na Hindi. ganito. Okay lang, no worries. Kapag sinaswerte ka nga naman, oh. Meltem? Dito ka na lang umupo sa tabi ko, wag ka dyan. Halika. Bakit? May aircon sa likod mo, oh. Nakatutok sa'yo. Kaka-shower mo lang. Tapos, basa pa yung buhok mo, baka magkasakit ka niyan. Kaya dito ka na. I appreciate your concern, dear, but I'm good, thanks. Bora, dear? Mr. Bora. Mister. Childhood friends kasi kami, Ada. Okay lang ba sa'yo yon, Bora? I'm used to calling you that. Pasensya ka na. No, it's okay. You can call me Bora. Sana mapilipit yung dila mo. Pero Mr. Bora, di ba very particular ka rito because of our work rules? You like to be addressed as Mr. Kaya dapat siya ganun din. Well, it's not your business, Ada. It is my business. Sana malinaw yun. Enjoy your meal. Guys, meron akong gustong i-confess sa inyo, pero sana wala akong ma-offend na kahit sino. Ano ba? Sabihin mo na lang kasi. Ano ba yun? Just cut to the chase. Bora was in love with me when we were kids. How is it relevant now, Meltem? And so, mga bata pa tayo noon, I couldn't forget this. We were at the beach, gagawa tayo ng sandcastles, and then meron ding nandun na isa pang batang lalaki. Hindi ko na maalala yung pangalan niya. You know, it's been a long time na rin. But he was so in love with me. I guess lahat ng nasa lugar na yon in love sa'yo. Ano pa kasing choice nila kung ikaw lang ang babae ron? Men are like that. Kahit mukha pa yung hipon, basta babae, go sila. All Ada. men are the same. Anyway, this boy was staring at me from afar while me and Bora were laughing. And then lumapit siya sa amin, tas bigla niyang sinipa yung sandcastle namin. I got so mad because of what he did that I ran after him. 2 years ang tanda sa akin nun.
And then tinulak niya ako. Grabe! Humampas sa lupa yung puwet ko. Yung puwet daw niya, umampas sa lupa. But you should have seen Bora. He jumped on him. Nagulat yung bata. Natatandaan ko pa yon. Promise, yung mata mo, talagang tutusukin ko na. Alam mo, tama si Bora sa sinasabi niya sa'yo. Ano bang binubulong-bulong mo? Si Mr. Bora, mahilig siyang tumalon. What? Tinalunan mo siya, di ba? Oh, tama. Enjoy your food. Ay, grabe talaga. Panay ang tawag ko, pero hindi siya sumasagot. I thought baka busy siya kaya hindi siya makasagot. So I decided to text her. Okay. Na-receive niya yung message. Nag-appear yung dalawang check. I just wish na sana mag-blue na yung check sa WhatsApp message ko. Kapag ganun kasi, it means nabasa na niya. Pero hindi nag-blue. Tell me, ano bang ginawa ko sa kanya? Okay. Mr. Evren, huwag kang mag-isip ng ganyan kasi hindi naman ganun si Auntie Yasemin. Baka busy lang siya. She'll text you back. Akala ko makakatulong kapag nag-send ako ng smiling emoji. Pero hindi. Oh. Tinry ko yung colon at closing parenthesis. Pero wala pa rin. Kahit malaking parenthesis ng buhay kong inopen ko for her. Maliban dun, tinype ko rin in capital letters yung Yasemin. Bitiw na. Uulanin na tayo ng puro all caps na Yasemin sa messages at kung ano-ano pang drama. Efren, What do you welcome mean? sa gulong to. Dati kasi, iba yung fashion style mo eh. Compared dyan sa suot mo ngayon, pati yung overall vibe mo noon, iba rin. Pero ngayon, every time ganyan ang mga pormahan mo, parang lumalabas na yung pagka-masculine mo. Pansin ko lang, ha? connect niyan? Kaya ka in pain ngayon kasi nakaka-depress tong suot mo. Umayos ka nga, Ali. Huwag nating i-judge yung mga taong naniniwala sa ganyang energy. Tama siya, Ali. Pero tama ka sa sinabi mo. Ano sinabi ko? Na in pain nga ako. Sobra, Ali. Efren, since you're in pain now at may pinagdadaanan ka pa, parang nag-iba tuloy yung frequencies mo, vibes and energy. So feeling ko makakatulong kung pupunta ka mag-isa ron sa beach. Tapos Ali. mag-relax ka ron. Mag-breathing exercises ka. Try mo ring buksan yung chakra mo or anything na pwedeng makatulong sa'yo makapag-reflect. Much better kung lumayo ka muna rito. Lahat na lang inaayawan ako. No, I said it Walang for gusto chakra. makinig sa akin. Para mabuksan yung chakra mo. Ang ginawa mo, pinaiyak mo siya. Para lang mabuksan ang chakra niya. Efren, try to open it. Yasemin! Miss Maltem, ilang taon kang nagstay sa Amerika? Actually, ilang taon din ako ron. So gaano nga katagal? Ilang taon? Pabalik-balik naman ako ron, syempre, pero mga 6 or 7 years na rin. Most of the time, I'm in New York. The sunset there is something else. Alam niyo yun, nakakainis sa sobrang ganda. Pareho lang naman yan ng sunset dito, hindi naman nakakabaliw, no? Ikaw ba, Miss Tugche? I'm not crazy over that. Sobrang calm lang ng sunset here. Sorry ha, pero para sa akin ang OA lang ng kwento mo. Palibhasa kasi, puro panggagaya lang sila sa foreigners. Kung ano meron dito, gagayahin nila. Mga trying hard. Nakakairita lahat ng sinasabi ng babaeng to, ha? Sinong mas irita, ikaw ba o ako? Bora, sa New York ka rin nag-aral, di ba? Tama. Wala ako masyadong alam sa New York, pero maganda talaga dun sa province. Yung sunset doon, sobrang ganda, nakaka-amaze. It's really my only pass on the French Riviera at ang sarap i-treasure ng mga ganung lugar. Wait, Ruskar. Bakit? Riviera ba ka mo? Ang alam ko lang kasi na Riviera yung olive oil eh. Ano pa yung Riviera na tinutukoy mo? Nakapunta ka na ba ron? Kailan ka ba nakapunta ron? That was 2 years ago. 2 years ago na pala. I was there 2 years ago. Ayos ah. Nagsisinungaling siya para magpa-impress kay girl. Paano mo nalamang nagsisinungaling siya? Eto, ramdam kong hindi siya nakapunta ng Riviera. Kasi sa itsura pa lang niya, di niya afford pumunta ron, no? Pwede ba tayo mag-restroom? Yeah, sure, let's go. Excuse me lang, Bora. Sure. Guys. Go ahead. Dito lang naman kami. Meltem, gusto mo bang sumama sa amin? Ay, hindi pwede. Kain ka lang dyan. Mag-CR na kayo. Girls, take a deep breath. Nandun pala yung toilet. Let's go, Ada. Dito tayo. Halika na, girl. Bilisan mo na. May gusto pala akong sabihin sa'yo. Yeah, sure, go ahead. Bakit? Ano ba yun? Well, this is just a woman instinct. But I feel like hindi ako gusto ng friends mo. No. Paano mo nasabi? Don't worry, it's not true. Especially Ada. She was your assistant before. Yeah, she was my assistant. But assistant na siya ni Tuche. Should we order some coffee? Okay, boss. Since patapos na tayong kumain, mas okay kung mag-coffee tayo. Rusgar, pakisabi sa waiter, 5 coffees, ha? Waiter, order kami. Kumain ka na, Meltem. Finish your food.
kapag meron kang taong tinitingnan mula sa malayo. Pwedeng masasabi mo sa sarili mo na posibleng isang beses lang siyang darating sa buhay mo. Tama ka. Minsan nangyayari talaga to. For example, ganitong nararamdaman namin ni Celine. Hindi mo alam? Dude, you know for sure na gusto ko ngayong i-express ang feelings ko sa kanya kasi matagal din kaming hindi nagkausap. Mga 2 weeks din, ganon. Kaya hindi namin na-express ang feelings namin. Ali, Ayaw sa akin ng lahat. Sobra ako nasasaktan ngayon. Parang lahat nire-reject ako. oh, hindi. Ano ka ba? Hindi ka inaayawan. Sinong may ayaw sa'yo? Ang Yasmin ko. No. Never mind, Mr. Evren. Wala rito si Auntie Yasemin. Kalimutan mo na siya. Please Ay, lang. sweetheart ko. Nag-iisang babae dito sa Ali! puso ko. Ali! Ali! Yasmin. Ali! Paalisin mo na siya. Bilisan mo. Go, go. Yasmin. Sige. Mr. Evren. Yasmin. Pwede umalis ka na? Sure ako, laging nangyayari yun. Ano pa bang tinutukoy ko? Eh di magkikita kayo sa summer, magbabanding kayong dalawa. Si Mr. Bora, tinutugtugan pa ng gitara Oo. yung si Meltem. Sure din ako na ginawa ni Bora yan. Imposibleng hindi. Pagkatapos, binenta nila yung property, then nagpunta silang Amerika para mag-aral, tapos nag-break sila nun. Really? Then after ilang years, magkikita kayo ulit. Oh, and then? Magkakatitigan kayo, magtatawanan, maghahawakan, makakaramdam ulit kayo ng spark. Pagkatapos niyan? Magkakabalikan silang dalawa, sure yan! Kailangan nating malaman, Miss Tuche. Kung may nangyari ba sa kanila o wala, yun ang aalamin natin ngayon. Dapat asap. Pero paano naman yun? May naisip na akong plano natin. What I actually didn't tell you is something really funny. Bora, tanda mo pa yung karate adventure natin? Natawa ko ngayon pinaalala mo sa Anong karate? There was a small gym na nag-offer ng karate class. Sobrang interested matuto nun ni Bora. So ang ginagawa niya, lahat ng natututunan niya sa class, ina-apply niya mismo sa akin. Oh. He really turned me into his punching bag. Tingnan mo kung paano siya umarte, oh. Yung tawa niya sobrang pabebe. Yun ang lamig. Naalala ko. Oh, you're back. Saan ba kayo nanggaling? Ang tagal ninyo. Saan nga ba ulit ako nahinto? Alright. Bigla na lang akong hinagis ni Bora. Sabi ko wag niyang gawin kasi masakit nga yun. But he didn't listen. Sinubukan pa rin niya sa akin yung mga natutunan niyang moves. But hey, aminin mo na lang. Ginusto mo rin yun, di ba? You're right. Nasaktan kita pero ang totoo, ginusto mo rin yun. Ah, isn't it obvious? Malamang oo. Ay, kaloka kayo. Ano ba itong naririnig ko? Seryoso ba yan? Seriously, sobrang galing mo, Bora. Wala pa akong na-experience na ganun dati. Wala talaga. Totoo yan. Kahit kailan di ka makaka-experience ng ganun sa iba. Wait nga lang, ano ba tong kabastusan na to? Ano ba pinagsasasabi mo? At ikaw naman, Mr. Bora, nakikitawa ka pa talaga. Grabe ka, yung totoo, ano ba tong nangyayari? Meltem, maayos ka nagpunta rito. At yung mga kasama natin na sobrahan sa pagiging open-minded. Ada, ano bang akala mong pinag-uusapan namin? I'll explain to you what happened. Ay, wag na! Nag-enroll ako sa karate class nung bata pa ako. Then yung mga natutunan kong positions and moves doon, sinusubukan ko kay Meltem. And besides, bata pa kami noon. Ah, karate? Tama, yun nga. So binubugbog mo pala siya noon. Tama. Yun lang naman pala eh. I'm not sure kung pambubugbog nga yun. Kasi yung boys mahilig hilahin yung buhok ng girls na nagugustuhan nila. You know, that kind of stuff. Totoo. Parang ganun na nga. Ganun lang. Makikita nyo, bubugbugin ko siya. I'll be patient. Sir Bora, deja vu ba to? Sana lang hindi to matulad doon sa nangyari kay Fulia. Tama ba? Ano ko ba naman, Ruskar? Don't say that. Huwag naman sana. Huwag naman. Woman's worst enemy is a What? woman. Bakit? Ano nga sinabi mo? Wala lang yun. Kakasabi mo lang, Ruskar. Woman's worst enemy is a woman. Wala akong sinabi. Alam mo, Ruskar, mali yung sinabi mo. Women empower each other. Ito ang tama. Hindi mo to maiintindihan.
Meltem? Okay ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Parang nilalamig ka. Ikaw kasi, lumabas ka ng basa yung buhok mo, yan tuloy. Nagpaalala ako sa'yo sa bahay at pati na rin dito. But I really had to shower, dear. Oo nga naman, syempre, ang init ng panahon Kailangan mo mag-shower. Pero may iba pa bang dahilan? Gusto ko malaman. Ba't ba masyado kang curious? I sweat a lot, is it okay?